Tahimik ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ilaw sa madilim na daan. Huminto ang tricycle at bumaba si Victorino habang nananatiling nakatayo si Mark, kapansin-pansing kinakabahan. Hanggang dito na lang. Hindi na makakadaan sa sasakyan dito. Maglalakad na lang tayo. Ganun ba? Sige. Pero parang ang dilim naman dito. Kuya, dito na lang. Naglakad sila ng ilang hakbang. Nakatingin si Mark mula sa tricycle. Ramdam ang kakaibang tensyon. Alam mo kung ba't ka nandito, di ba? Ha? Ano ibig mo sabihin? Nagkaroon ng pagtatalo. Umatras si Victorino, halatang natatakot. Teka lang. Ayoko ng gulo. Pag-usapan natin to. Sa gitna ng kaguluhan, hindi na makalapit si Mark. Tama na yan. Tumigil na kayo. Ilang sandali pa ang lumipas at bumagsak si Victorino sa lupa. Tahimik ang paligid maliban sa mga hangin. Kinuha ni Noel ang mga gamit ni Victorino bago bumalik sa tricycle. Lumapit siya kay Mark at tumitig ng seryoso. Wala ka nakita ka. Wala kang pagsasabihan tungkol dito. Oo. Umandar muli ang tricycle papalayo sa lugar. Naiiwan ng katahimikan ng gabi, mabigat at nakakatakot, habang si Mark ay tahimik na nakatingin. Salamat sa pagpunta. Mga kabahan, pwede mo bang sabihin kung ano nakita mo doon? Opo. Nang gabi pong iyan, idialakan po ako sa gilid ng masada. May nakita po akong isang lalaki na may sinasaksa. Anong ginawa mo doon? Napatigil po ako at napatingin pa sa kanila. May nakilala ka bang tao doon? Opo. May nabitan po akong isang lalaki na may sinasaksa. At kung nabitan niya na po ako, lumapit po siya papunta sa akin. Ano pa? Sinabihan niya po ako na huwag ko pong ipagkapalat. May narita po. Tapos po pagkatapos po niya, sumakay na po siya ng tricycle at pumalis. Sige, mabuti nagsabi ka. Kahit na maliit na detalye, mahalaga. Opo. So lang po makatulong. Sige, salamat. Kung may naalala ka pa, sabihin mo lang sa amin. Opo, sir.